Dadali natin ang mga buko rin doon, nabit na rin. Tanging solusyon ay umukay ng kanal, ang bukas ng bagong ilog at tabunan ng ilog Pasig. Ngunit Ginoong Sumon, malaking pera ang gagamitin at maaaring masira ang ating bayan. Pwes, gamitin natin ang mga bilanggo at biyag upang walang pera magastos. At kung ito hindi pa sapat, ang taong bayan ang pagawain. Ngunit maaari silang magimagsik. Ang lupain ito ay maaaring mag-ipagsik dahil sa plitong patawa. Ang mga kulong ito ay hindi dapat mag-imagsik. Kaya sa mga prete, ano sa pinyo kung kaya mangyari yun? Siya ay isang napakawalang utang na loob. Naghanap na ako ng panukala upang linisin ang wawa ng Laguna. Maaari ko bang malaman kung ano yon? Pilitin lahat ng bayan na mag-alaga ng pato at ang mga susang maliliit ang magpalalim ng wawa. Maaari ko bang isulat ang lahat ng tungkol riyan? Pero darami ang balot. Kung lahat ay mag-aalaga ng pato, mas mabuti bang tabunan ng wawa kaysa dumami ang mga nakakatiring mga balot. Sinisiguro kong hindi matutupad ang pag-aaral ng mga unang Kastila. May isa sa katuparan po, Kapitan. Inaantay na lamang po namin ang mga hudya. Babalik ta rin iyan ni Padre Silvino. Hayaan ninyo salungatin. Kaya nga siya naririto upang kitain ng general sa Los Baños. Saan nyo naman kukunin ang mga perang gagamitin mo? Lahat ng mag-aaral ay mag-aambag. At ang mga magtuturo, Inalok ni Makaraig ang isa sa kanyang mga bahay. sa bagay, maganda naman ang gusto nyo mangyari. Diyan tayo makikilala na lumalakad ng paulo. Yung mga tao sa una, kapag may sinabi kayong isang bagay, iniisip agad ay balakid, hindi mabuti. Magandang umaga mga Ginoo. May nais lamang akong itanong. Bakit di kayo nabili ng mga alahas? Hindi kami bumibili sapagkat hindi naman kailangan. Wala akong masamang intensyon. Halina't samahan niyo na lang akong uminom ng serbesa. Salamat po, pero hindi kami umiinom ng serbesa. Sabi ni Padre Camora, ang maraming pag-inom ng tubig ay kawalan ng gana ng tao. Pakisabi kay Padre Camora na ang pag-inom ng maraming alak ay makakasama sa kanya. Mas maiging uminom na lamang siya ng mas maraming tubig. Ay siya mga Ginoo. Mauna na ako. Hindi mo ba yun kilala? Saan kayo galing? Hindi niyo ba nakita ang pinakamainang bahagi ng paglalakbay? Marami na akong nalalaman ganyan. Ang hinahanap ko ay isang alamat. Kung alamat ay meron ng Pasig, nariyan ang malapad na bato. At may isa pang alamat tungkol kay Doña Jeronima na alam ni Padre Florentino. Ano sa palagay niyo, Padre Salvi? Hindi ba mas mabuti si Beder na lamang sa ignorong? Wala naman kabuluhan yan. Huwag niyo kalimutan, totoo. Ang milagro sa Nicolas. Napakagandang kalmat! Ngayon ipapasok na tayo sa lawa. Ang kapitan ay marami na nalaman. Kapitan, alam mo ba kung saan daw ako napatay ang nagkangalang Ibarra, Navarra o Ibarra? Saan nga ba? May naiwan bang baka sa tubig? Tumingin kayo roon! Ginoong Simon, ikaw pa ba ang malulula sa lawang iyan? Iisip mo na ipagpalagay ang 30 pesos na yun yun ay natalo sa sugal. Okay, nahulog sa ilalim ng tubig. Manalo ka man sa kaso na tsak na mag-iirap ka pa rin. Ni isang sulat ay walang matitira sa'yo. Lahat tayo, Ama, ay ibabalik sa alabok at ipapanganak na walang saklot. Magbabayad ako sa mga abogado. Kung ako'y mananalo sa usapin, ay maipapabalik ko si Tano. Ngunit kung ako'y matatalo, ay wala na akong kailangan pang anak.
Sino ka? Taas mo kamay mo! Ginoo, ano po may paglilingkod ko sa inyo? 13 taon na, simula na mailibing si inay sa pook na ito. Kaya ikakaligaya ko kapag nakaganti ako sa inyo. 100 taong dakila na ipabatid sa lahat, liban sa akin na namatay na. Nakakabatid ka ng mga impormasyon kung maaari kong ikasawi. Sana hindi ko pagsisiyan, hindi ka patayin. Sige pa kung makaipon ng maraming pera upang may sagawa ang aking layo. Pagpulik, upang ibagsak ang mga masasamang pamahalaan. Madali na kanilang pagkasira kahit kumarak na ng buhay. Kabataan na walang karanasan. Hiningi niyo ang wikang Kastila. At anong gusto niyo maging hangarin? Lalong hindi kayo magkaintindihan? Hindi po, dahil sa Kastila, mapapalapit tayo sa pamahalaan. Pag yung mga pulo ay mapaglalapit nito. Isang pagkakamali. Anong gagawin niyo sa wikang Kastila? Kaya limang kaisipan sa ibang kaisipan upang maging malaya. Lalo kayo magiging alipin. Sa halip, tulungan mo ako. Gamitin mo ang iyong lakas sa kabataan. At labanan ang mga lihis na akala. Isang malaking karangalan na mapagtapatan ng inyong gusto. Ngunit, hindi ko magagampanan ng inyong balak. Sa halip, gusto ko mapagamot ang sakit na aking mga kababayan. Sa araw, kung di ba ka na paniniwala, hanapin mo lang ako sa tahanan ko sa eskolta. Pagdating ng aking ama, pakisabi na ako'y napasok na sa koleyo. Ang Panginoon ko ay marunong magsalita ng Kastila at ito ay pinakamurang koleyo na aking mapapasukan. Pinadalhan tayo ng Diyos ng ganung parusa dahil tayo makasalanan o ang kamag-anak na sana may tinuruan ng kabanalan. Akalain mo, ang dalaga maaari ng ikasal ay hindi pa marunong magdasal? Kung dasalin ang Aba, Ginoong Maria, hindi ka man lang marunong huminto sa sumasayo at sa makasalan sa Santa Maria. Ayaw niyo marahil ng maraming alas sa pangkaraniwan o mga uwad lamang. Siya nga po, mga brilyante, matatandang brilyante, mga bato sa ulo. Marahil. Dahil marami akong matatandang alas dito. Meron akong kwintas ni Cleopatra, mga singsing ng mga senador at taga-Roma. Marami na yung mga ipinadala ni Hannibal pagkatapos ng laban ng Saka. Bukod pa riyan, meron akong mga dalang ikaw na galing sa mga babae taga-Roma. Kaya pagbili lahat ng alas ng aking anak. Ang natira ay wala na lang ganang kalaga. At ang agdos ni Maria Clara, yun na yung agdos ni Brillante at Esmeralda. Nais ko ang pagkakayari nito. Magkano po ito pinagbibili? Naibigan ko ang agnos na ito. Tatanggapin mo ba ang 100? 500 piso. Kung ako'y papahintulutan ninyo, pupunta ako ng bayan upang isangguni sa aking anak. Babalik ako bago magdilim. Anong itataya namin? Ang general? Kahit sinong itaya. Ngunit kami mga praile lang. Kayong mga prele ang nagbabayad ng kawang gawa. Kabutihan at panalangin. Alam niyo naman ang kabaitang taglay ng mga pari ay hindi katulad ng mga brilyanting nagpapalipat-lipat kamay. Pinagbili na sa isa, pinagbili pa sa iba. Kung gayon, ay magbabayad ako ng mga pangako. Sa halip na magbayad kayo ng kwarta, ay ililiban na lamang ang 5 araw sa karagitan. Ang kabutihang loob, ang pagiging masunurin, at pagiging tapat ay minit lamang na bagay sa aking brilyante. At ito naman, ang babayad sa akin ito ay bale. Mga araw na pagkakabilang 2 o 5 buwan. O isang pag-uutos ng pagtatapon na wala nakatalang pangalan. O isang pag-uutos sa Guardia Civil na patayin ang mga paparusahan.
Ano naman ang mapapala ninyo? Malaki. Dahil gusto kong lipunin ang masasamang loob. Maparahas ang hiling bukod sa paglaktaw sa ating kapangyarihan. Ang kailingay kay nahinala. Isang paghihimagsik. Ang kahilingan ay nanggaling sa mga kabataan na naghahangad ng pagbabago. Kaya ba, isa sa kanila si Isagani, ang pamangkin ni Padre Florentino. Siya mabuti kung mag-aaral. Iya, pakulitin nyo. Muntik na kami magsuntukan. Binangga ko yun, binangga rin ako. Marahil, makaraig o makaraig. Makakaig, isang mahusay at nakakatuwang bata. Siya nabanggit ko sa inyo, na lubang mayaman. May estudyante nagngangalang Basilio. Nag-aaral siya ng medisina. Ah, wala akong masabi sa batang yun. Parang tubig na tulog. Hindi maintindihan ang sinasabi. Sayang at wala si Padre Salvi nang malaman kung saan nanggaling ito. Wari ko'y namatay ang ama nun, sa hindi malaman na gulo. Aking general, naririyan ang anak ni Kabesang Tales na nagmamakaawang palayain ng kanyang ito. Hindi ba pwedeng manangalian muna ng manahimik? Ngunit general, 3 araw na niya ng pagpunta dito. Nakakaawang bata. Siya, kasulatin ang kalihim upang palayain ang ingkol. Hindi na nila masasabing hindi ako mapagpatawad kung maunawain. Kamusta? Nakaliw ka bang maigi penitente? Ganoon, ikaw? Masayang masaya. Inanyayahan kami ni Padre Camora na magbakasyon sa kanilang bayan. Nakakilala rin kami ng isang mangmang. Kapitan yata ni Basilio. Napakulot talaga ni Basilio. Anhin niya ang dalagang hindi marunong ng wikang Kastila. Wala nang yaman, alila pa. Placido! Pakilagda. Mamaya na, ibig ko munang mabasa. Napakahaba, si Macaray at ang iba ay humihiling magpatayo ng Akademyang di Castellano. Mamaya na, magsisimula na ang aking klase. Antukin, ano ka, tamad? Alam mo ba ang iyong leksyon? Ikaw, Juanito, sagutin mo ang aking katanungan. Ang nasa likuran ba'y nakapagbabago nasa harapan o hindi? Hindi mo ako sakit. Dali. Ryan, mahayop mo! Ikaw, hindi ka tinatanong. Ngunit kung ibig mo sagipin ng iba, ngayon iligtas mo ang iyong sarili. Tumayo at magpakilala ka sa akin. Placido, pinitente. Placido Penitente. O Placido Bulong ang dapat itawag sa'yo. Ngunit kailangan pa rin kitang parusahan sa ginawa mong pagtulog. 15 araw ka na palang hindi umaalam sa ating klase. Ano pa't kulang na lang ng isa, hindi magmumutala sa tala. 15? Hindi po ako lumiba ng klase, higit pa sa 4. Kalima pa lamang ngayon kung sakali. Ako'y minsan lang tumingin sa talaan. Kaya kung may mahuli ako ng isa, ilalagyan ko ng 5 guhit. Kung 5 nga ay, ilan ang makalimang 5? 25. Tama, at labis ka pa ng 10. Ngunit, Padre, kung lalagyan po ninyo ako ng bawat sa leksyon, dapat ninyong alisin ang hindi ko magpasa. Hindi ko maisip na makapag-uulat ng wala sa klase. Di yata't di mo maunawaan. Bilang sa mga at di pa nakapasok sa ating klase. Tama na, Padre. Lahat ng nais niyong ilagay ay mailagay niyo. Ngunit wala kayong karapatan na ako naitin. Sa dahil ang pagtuturo'y gagawin ng habi ay maaari sabihing hindi mabuting asal at ugali na gaya na nangyari sa Malolos na nakakasira sa karangalan ng universidad. Masira kung masira. Kung totoo yan, ano kung ganyan ang kalagayan ng universidad? Isa pa ito sa dahilan ng ikakasira ng ikatuto. Tama mga Ginoo, ako hindi ba prayle yan? Ngunit ang kay Cesar ay kay Cesar. Ang paaralan niyo ay artistic officious. O ang aso na manggugulay. Ngunit, samantalang wala tayong nalilamang masamay, huwag tayong magkamali ng hinala sa kaliyahan at pagsasarili ng pamahalaan. Ang liwanag ay namamanaag na. Binuksan ng Espanya ang silangan para sa paaralan.
Ang pamahalang ito ay sa inyo humihina at nararapat palaksin. At inaakala ko ang pag-uusig ay nagtatagumpay na at ang sanhi ng pagtawag ni Macrae ay upang ibalita sa atin ng tagumpay. Mas sikat tayo mga kaibigan, tagumpay. Dahil pagkita kay Padre ay rinay ang ilaw naga. Tila isang dito na raw sila nagtatalo at pinaglalabanan sa pinabang Padre, si Padre Fernandez, Padre Salve, General, Pangalawang Cabo, at si Simon. Tungkol sa wikang Kastila ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit ang lupang ito ay matagal nang hindi kumikilos. Nakay Don Custodio na masulatan, ang ako din Don Custodio, narurutisin sa loob ng buwang ito. Masamang simula iyan. Mga bata pa kayo at walang kinalaman sa pagbabago. Tignan mo na lamang nangyari sa mga binata sa Madrid. Lahat sila ay pinaratangang bilugustero. May ilang bagay na hindi ko may papaliwanag sapagkat lubhang maselan. May mga katuwiran na nag-uulok sa pamahalaan na huwag dinggin ang hiling ng bayan. Nahulaan kung inyo ibig sabihin. Ang pamahalang kolonyal ay hindi wasto sa pagkaratag at nananalig lamang sa palapalagay. Mabuti pang ipabayan mo na lamang sa kamay ng pamahalaan ng bagay na iyan. Bigyan niyo ng panahon, pag-aralan ninyo. Marunong kayong magsalita ng wikang Kastila. Ano't ang hihimaso kayo sa bulong ito? Lagi inaabili sa akin ni Amani. Naalalanin ko ang iba, kaya ng pag-alala ko sa aking sarili. Hindi ako naparito para sa amin, kundi sa ngalan ng mga nangangailangan, lalo ng pang-aba. Putres, pag-aralan nila ang pinag-aralan ninyo. Gawin nila ang ginawa ko. Naging alila ako ng mga praile, samantalang hawak kong gramatika. Nag-aral ako. Ngunit, ilan ang gusto matuto na maabot ang naaabot nyo ay asa sa 10,000? Pwes, anong kailangan ng higituon? Totoong maraming mga abogada. Karamihan ay tagasulat lamang. Mga doktor, sila yung nag-aagawan sa mga may sakit. Manggagawa, binata, at magsasaka ang kailangan natin. At hindi kailangan matuto ng maraming retorika upang maging mabuting magsasaka. Mga kahibangan, bibigyan ko kayo ng payo. Estudyante kayo ng medisina. Kung kayo lisensyado na ay mag-asawa kayo ng mayaman at masimbahing dalaga. Harapin ninyo ang pagkagamot, huwag na lang makialam sa bayan. Kapag kayo nagkaroon na ng gantong uban, ay maalala niyo ako at sasabihin may katuwiran. At kung ako'y magkakaroon ng mga iba, at kapag ako'y lumingon sa aking nakaraan at wala akong nakitang nagawa para sa aking bayan, ang uban na ito ay hindi ko ipagmamalaki sapagkat ko si kakahiya. Senyas Simon, akin lugi, akin maksa. Nalugi kayo at bumagsak. Ganun pala ba't kirami ng botelya ng champan at mga panahon dito. Nakangailangan pa naman ako ng salapi at akalang mababayaran niyo ako. Ayoko nang bumagsak kayo dahil sa maliit lamang na halagang iyan. Siya, gagawin kong 7 ang 9,000 niyong pagkakautang. Basta tutulungan niyo lang ako. Naiangkat ang mga baril sa inyong bahay dahil hindi na ito kasya sa aking bahay. Huwag kayong matakot dahil ang mga armas ay paunti-unting ilalagay sa inyong bahay. Pagkatapos nun ay magpapasiyasat ako at maraming ibibilang ko. Marami tayong kikitain sa pagpapalakad, alam ninyo. Ngunit kapag hindi nyo nagampanan ang inyong gawain, ay sa iba ako lalapit. Ngunit, kakailanganin ko ang 9,000 piso upang ipandulas ng kamay at pagpikit ng mata. Narito si Padre Camora. At sino naman ang kamukha ng larawang ito, Benside? Hindi ba't ulol na nakaisip niyan? Nasa si Simon. Dapat bilhin niya ni Simon. Putris, napakuripot ng Amerikanong yan. Takot na pagbayaran natin siya sa tanghalan ni Mr. Lee. Hindi, nangambang baka magigit siya. At natutok ka siya na malalaman ang tamang... Ipinangako ko sa iyong ama kay aking arugan, tuturuan maging abogado. Ginawa ko ang lahat para makapag-aral ka. Ano na lamang sasabihin niya pag nakita kami sa kabilang buhay? Ano ang mapapala ko sa pagiging abogado? Ano ang sasapitin mo? Magiging pilibustero at papabitay? Magtiis at magpakumbaba ka. Di nakakaunting pagtitiis ang ginawa ko, ina.
Maraming buwan na ako nagtiis. Magpapatulong ako sa mga prokurador ng Agustino upang lakarin mapawi ang galit ng mga Dominikano sa iyo. Tatalon muna ako sa dagat o manunulisan bago bumalik sa universidad din ha. Ibig ko sana mangutang na loob. Meron lamang po akong sasabihin. Nais ko po magtungo sa Hong Kong. At bakit? Tao po! Tao po! Tao po! Ginoo, Ang mga pulbura nasa mga sako na. Hinihintay ko lang ang mga bubong. at ang mga bomba. Nakanda na po ang lahat. Mabuti, Maestro. Ngayon ay pumunta ka at kausapin ng Tiniente at Kabo. Doon sa may namayan, may makikita kang tao sa bangka. Sumigaw ka ng kabesa at tutugon siya ng talis. Kailangan bukas narito na siya. Bakit po? Meron po bang bagong mangyayari ang mga Arabo na hindi pa handa? Hindi na sila kakailanganin. Ang mga tao ni Kabesa, ang mga karabinero, at ang mga remetenyo'y sapat na. Kung pagbabaliban pa natin, baka patay na si Maria Clara. Dapat mong malaman, ang dagsang ito ay gagawa ng mga praile. Ngunit ang ating dalawang siyete ay may dalawang kaulugan. Nasa wikang Kastila naman, mga kahalayan ng wikang Brete. Hindi dapat yan tao, kayo, alang-alang sa Diyos. Hindi dapat yan. Mga investigador, o kaya, magnanakaw. Ang udyat ay isang puto. Opo. Huwag kayo mag-alala. Kapitan General ang may utos niyan. Pero huwag niyo pagsasabi. Kapag nagawa niyo ang utos, ay tataas kayo. May paana. Ingatan niyo ang inyong mga pusa. Hindi totoo yan! Buhay si Maria Clara! Nararapat na mabuhay si Maria Clara! Iya'y duwag na pagdadahilan. Hindi siya mamamatay. At ngayong gabi ay liligtas ko siya. O bukas ay patay ka. Ilang araw siya dinapuan ng sakit. Halos araw-araw ko rin siyang binibisita sa kumbento. Ito, tingnan mo ang liham na ginawa ni Padre Salvi para kay Padre Irene. Si Don Tiago ay magdamag na umiiyak. Patay na? Nang hindi ko man lamang nakita. Namatay nang hindi man lamang. Siya ang aking buhay. Namatay na nagtitiis. Si Basilio. Nahuli si Basilio dahil may mga nakuha sa kanyang mga aklat.
4 na buwan na ang nakaraan mula nang ako'y himukin ninyo sa inyong balak. Ngunit ako'y tumanggi. Nagkamali ako at ang kabayaran ay pagkabilanggo at nakalaya ako ng dahil sa inyo. Kayo'y may katwiran, kaya ako'y naparito upang humingi ng sandata at pasiklabin na ang himagsikan. Ngunit ang ating tulang sente ay nasentang ng mga kahulugan. Nasa wikang Kastila naman, mga kahalayan ng wikang Pranses. Hindi dapat tao, kayo, alang-alang sa Diyos. Hindi dapat yan. Hindi totoo yan. At bakit hindi? Ako hindi hangal. Pwede ba tayo magpahinga mga gwardya? Huwag na muna tayo magpahinga. Masyadong delikado sa lugar na to. Ngunit ako'y napapagod na. Kailangan na natin magpatuloy. Nang sa gayon makapunta na tayo sa ating paroroonan. Tanggap ko ang aking pagkakamali. Simon! Simon! Diyos na makatarungan na nagpaparusa sa ating hindi pa nalilin sa samang